In the same way, your light must shine before people, so they will see good things you do and praise your Father in heaven. Sa panalangin. Naman na Diyos, ng kapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa namin. Patuloy sa tawag sa amin. Kasi kaya na pagkataon na kami po sa inyong bahay sa kanan. Ipapatuloy namin ang praise sa inyo. Nagpasalamat sa inyo. Napakabuting naman sa amin. Kasi kami nasasala. Hindi nyo kami pinapabayaan. Maraming salamat naman sa buhay ng patuloy na pinapagawin sa amin. Pinakailan. Maging nagdaan na linggo, patuloy akong nilalabayan. Sinasabi sa amin sa mata. Maging aming mga pangailangan na inyong pinagkakalbi sa amin. Maging ang mga pagsubong na aming nararanasan sa araw-araw. Maraming salamat sa inyo ay lalo kami nagiging matibay sa pagnanasal tayo sa inyo. O lalo kami magpapagod sa inyo. At sisiwala kami sa inyo, Ama. Sapagkat kayo ang aming Diyos, Diyos na may araw ng buhay. Panginoon, sa galing ito, sa aming pagsamba, tumulad po ang pagkakunso sa kanyang pagdala ng mensahe, bigyan siya ng sa alangan. Ipahayag niya ang tunay na dapat na malaman namin bilang tunay na mga Kristiyano. At buksan niyo, Ama, ang mga puso at isipan at kaniyaan na makinig at ang lahat na aming matututunan ang mapapatulan. Ito ay isa sa buhay namin bilang tunay na mga Kristiyano. Tubuhan niyo kami, Ama, sa aming matutunan sa inyo at kondisyonan niyo ang bawat isa sa amin. Maraming salamat sa pagtulong sa aming panalangin at hindi kami pagkakaroon sa aming pagkakansala. Itong aming kalanan, nangangalan ng mga Kristo na sinagulat ng kanyang buhay, ang nangangalaman sa aming mga kaligtasan. Amen. Magandang gabi mga kapatid at aming Sabato. Pwede po natin kamayan ng ating mga katabi at ating po ng ating Sabat. Purihin po ang Diyos sa linggong ito na tayo po pinagpala, lalo na po sa
mabuting kalusugan ibinigay sa atin. Maraming salamat, Sister Lisa, na siya po ang nangunguna sa pag-aawitan ngayong gabi. At ang nagbigay po ng opening prayer, Sister Anthony Hayad. At ang magbibigay po ng mensahe sa atin sa ngayong gabi ay si Sister Connie Ismenia. At bago po namin napakinggan ang kanyang mensahe ay bibigyan po tayo ng saming bilang ang dalawang mga chikiting, Sister Isa Arena at Sister Lian Caber. At ang presider po nung ngayong gabi ang lingkod, Sister Connie Arena. Oh my God, the Lord and then I thought it together. Oh my God, the Lord, oh my God, the Lord, and may He stand forever. King of kings and Lord of lords, and may He stand forever. Oh, worship God, oh, worship the Lord, we sing and song together. Oh, worship God, the Lord, oh, worship God, the Lord, and may He stand forever. King of kings and Lord of lords, and may He stand Salamat sa mensahe ng amin sa ating dalawang kabataan. Maganda po yan mga kapatid at sila ay lalaki na nakilabas nila kayong mga talento na gagawin nila dito sa ating loob natin church. Mayong gabi mga kaibigan, sa Bisaya, mayong gabi, mayong adlaw, sa Pangulay. Sa Tagalog po, magandang gabi mga kapatid at happy Sabbath po, in English. Di ko alam sa Tagalog yun. Siguro, ito yung pangatong beses na ako'y nagsalita dito sa harapan. Yun ay panahon pa yata ni Brother Jimmy Sabanigan. At pinapasalamatan ko ang mga women's ministry na nagbibigay ng mga taon sa mga kababaihan. Kahit sa isang buwan lang na ganitang beses, ito'y pinapasalamatan ko gawa nung kung paano ang mga nakatagong talento sa bawat isang babae ay mailabas na makikita. Kaya pinapasalamatan ko po. Ngunit po, gusto natin ang ating mga Biblia sa Matthew 5:16. Matthew 5:16. Sino po may mga dalang Biblia? Ayan, sino po yung may mga dalang? Buksan po natin sa Matthew 5:16. At kung ito po yung ating natagpuan, sama-sama po natin itong basahin. Lumiwanag na ngayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang siwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Tayo po yung nanalangin ng mga kapatid. Iyoko po natin ang ating Ama, malatay na nalangin. Mapagpalang Ama na nasa kaitasan sa nanalangin. Sa gabi sa ito, narito po kami upang ang aming kapalamatan at purihin. Mga po ang maaaring nangitin niyo at aming presensya ay patulogin sa amin. Pagkalimitin niyo po ang aming puso at isipan upang ang aming karamihan na minsan ngayon at aming manawaan, lubos na manawaan naman. Wala po kami magagawa kung ito kayong manguna sa amin. Pagkatawad niyo po ang aming mga pagkulang na magawa sa inyo. Ang lahat po aming hinihiling, pinapasalamatan at itinabalik po ang buong kapulihan, ang alang na pula sa matamis na
ng aming tagapagligtas na President. Amen. Ang gagawin ko po ngayong topic ay pinamamagatan ko po ang buong katungkulan ng tao bilang isang tunay na Kristiyano. Buong katungkulan ng tao bilang isang tunay na Kristiyano. Naalala ko mga kapatid nung ako'y bata pa. Siguro ang edad ko ay 10, kasi nag-grade 1 ako at 8. Pero kami, magkapatid, buti kami. Ako yung pangatlo, ako yung panganay sa babae. Kaya, ang pakiramdam ko, ako yung laging inaapi. Kasi, kunting bagay lang nakikita ko ng aking mga magulang. Pagka may mga inuutos sa akin lagi, kaya minsan nagpumurmur ako. Nasabi ko lang, ako na lang lagi, pero wala akong magawa. Kasi kung ulit ko bilang isang anak, ang sundin ng aking mga magulang. Minsan, sa pag-aaral ko, kasi gusto ko talagang pumasok, matakas ako mga kapatid. Sa probinsya kasi namin, doon kami naliligo sa ilog. Kaya ang ginagawa ko, para makatakas, kunwari naliligo ako pero dala-dala ko yung mga gamit ko. Hindi ako kumakain sa alahan para hindi ako mahalata na tatakas pala ako. Palibatan kasi, sa probinsya namin ay may mga saging, maraming puno ng saging. At yung mga puno na yun, minsan may mga bunga na yun sa puno. Yun ang ginagawa ko. Sinukuha ko yun ang kinakain ko. Hanggang sa pagpasok, may dala akong mga saging, ni-share ko naman sa mga classmates ko. Kaya pagtanghali, libre ako sa pagkain. Hindi ako nagugutuman. Dahil talaga ako mga kapatid, gusto ko talaga makapag-aral, gusto ko makaliban sa pag-aaral ko. Ang problema lang, pagdating ko sa bahay, napagalitan ako. Kasi nga, bakit daw ako matakas? Gusto ko talaga makapag-aral, gusto ko makatapos, pero wala akong magawa. Kasi maya-maya, pag nanganak si mama, tigil ako sa pag-aaral kasi ako ang panganay ng babae. Hanggang umabot ako sa edad na 22 years old, second year pa rin ako. Hanggang wala ako ng gana sa pag-aaral kasi nahihiya ako. Second year, yung mga classmates ko, 14, 13, tapos minsan hindi ako nanay doon nila ako, kaya nahihiya ako, hindi ako pumasok. Hanggang sa kapag-asawa ko. Makahit sa pamilya, kung nawakan natin sa pamilya natin, ay mayroon din tayong mga iba't ibang tungkulin. Ang tatay, bilang ama, ay tungkulin niya magkabilang ng pera para pangkastos sa kanyang mga anak sa nangailangan ng kanyang pamilya. Kahit na ang tatay ay hirap-hirap maghanap buhay, lalo sa akin, araw ng Sabado, talagang hindi pwede. Kahit hirap-hirap kung ano mang paraan, basta huwag lang napituhan ng Sabado, ang tatay talaga, nagkakabilang ng paraan kung paano makahanap ng pangkastos sa kanyang pamilya. Maging ang nanay. Ang nanay, mga kapatid, dahil mas marami mga anak, talagang busy siya sa loob ng bahay. Paikot-ikot lang doon, mga gawain ng nanay. Doon sa mga tatay na hindi alam kung ano ginagawa ng mga nanay, magkakahirap. Pag marami siyang anak, hindi niya maintindihan kung ano klase niya. Minsan hindi siya makapag-supply sa buhok. Kasi pabalik-balik ang trabaho sa bahay, magluto, maglinis, maglaba, alaga sa mga anak, pabalik-balik lang. Minsan sa pagmamadali ng isang nanay, sa paligid na nakita ko isang kapatihan, nasalubong ng mga kapatid, nagtaka ako, bakit balik-balik yung kanyang suot? Sinabi ko, uy, bakit? Anong ginagawa? Ba't ganyan ang itsura mo? Bakit? Ano ba ang itsura mo? Tingnan mo yung tungkol mo, baliktad, kumita yung mundo sa likod. Ay, sir, hindi talaga napansin. Kasi nagmamadali ako. Dahil, ito tanghali na, dadating ng mga anak ko, sabihin pa ako. Yung mga kapatid, ang tungkulin ng isang nanay. Tungkulin niya ang alagaan at asikasuhin ang kanyang asawa at mga anak. Pati yung mga anak. Andito yung mga kabataan, meron din sila kanya-kanya tungkulin bilang mga anak. Tungkulin nila, nasundin kung ano makutot, ng mga magulang, at tungkulin din nila na sumunod kung ano
naman ang sinasabi sa kanilang mga magulang. Lalo na sa pag-aaral. Ang mga magulang talaga, pag nag-aaral ng mga anak, sinasabihan talaga, huwag munang mag-boyfriend o mag-girlfriend. Tapusin muna ang pag-aaral. Kaya minsan mga kapatid, ang mga bataan ngayon, may kasiran. Nasabi naman bakit? 25% lang yung pag-girlfriend ko, pag-boyfriend ko. 75% sa aking pag-aaral. Kahit paano, naging nasunurin pa rin ng mga anak. Kahit sa church natin, bilang mga membro, ay meron din tayong kanya-kanyang natungkulan na dapat natin sundin. Halimbawa na lang, may meeting, nanawagan ng mga deacon, mga women, mga deaconess na mayroong gawain sa loob ng church. Lalo na pag may tinawari, kailangan talaga ang tulong ng mga membro. Hindi na kailangan na tayo sa isang pa. Tungkulin natin mga membro na mukusa kung saan pupunta dito at tumulong kung ano ang dapat natin gampanan bilang isang membro sa ating church. Lalo na ang ating mga opisyales, mga elders, ay may malaking mga responsibilidad ang mga tungkulin upang bigyan ng atensyon o pangalagaan at ayusin kung ano mga problema sa ating loob, sa ating church. Ngunit ang tanong mga kapatid, bilang isang tao o bilang isang Kristiyano, ano ba talaga ang tunay nating tungkulin na dapat nating gampanan? Muli, buksan po natin ang ating Biblia sa chapter 12:13. In chapter 12:13. Ito po ang pagkasabi niya. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano mga kapatid ang nakasabi at nakasaad? Ang utos ang tungkulin ng mga tao ay ang buong katungkulan niya ay ang sundin ang utos ng ating Diyos. Noong unang panahon, alam naman natin na si Kristo na nandito pa sa lupa, siya ay nangaral. Namalitan, mga tao na hindi pa lubos na kilala sa Diyos. Hanggang pumunta na si Jesus sa langit, meron pa rin siyang iniwanan upang ipagpatuloy ang kanyang kampusang gawain. At sa ating ngayon, bilang mga Kristiyano, wala na mga Kristo. Kaya ngayon ang nandito na tinatawag ng mga Kristiyano. Ano ang ating mga tungkulin na dapat natin gampanan? Tingnan natin sa Matthew 5:16. Matthew 5:16. Hindi nila pinamimingatan ang isang ilawan at nilalagay sa ilalim ng isang sakalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Magliwanag at maging ilaw sa tahanan. Sa tahanan ang naging ilaw ay ang mga nanay. Naging ilaw sila dahil sila ang nakapokus kung ano mga pinagagawa ng kanilang mga anak. Sa kanilang responsibilidad kung paano turuan ang mga anak para maging na maayos. Dahil ilaw ang nanay. Tinawag sa pamilya, tinawag ang nanay na ilaw. Kaya kung ang nanay ay paunggap-unggap ng ilaw, hindi mo isa magsaka na ang mga anak ay ganun din. Kasi nga, ang nanay ay ilaw ng tahanan. Ngunit tayo mga kapatid. Ano tayo ng sanlibutan ito bilang isang mga Kristiyano? Sa anong paraan tayo maging ilaw? Sapat na ba ang
magkita tayo magsimba, maging aktibo sa lahat ng mga gawain, maging sangkot kung ano yung mga gawain nandoon. Sapat na ba yan mga kapatid para naging batayan na tayo naging ilaw na sa sanlibutan? Sapat na ba na tayo tumutulong, nagbibigay? Yun na ba yung maging masihan sa pagiging tunay na Kristiyano? Para sa akin mga kapatid ay hindi. Kapag ang isang Kristiyano ay magsigasig man siya sa gawain, ngunit di makita sa kanya ang isang tunay na pag-ugali ng isang Kristiyano, siya ay hindi naging ilaw o liwanag sa sanlibutan ito o sa mga taong nasa paligid niya. Ano nga ba ang mga pag-ugali ng Kristiyano na dapat makita sa atin? Una, pagpapatawad. Pangalawa, pagtanggap ng mali. Pangatlo, pagpapakumbaba. Unahin po natin mga kapatid ang pagpapatawad. Kapag ang isang tao ay nasaktan siya ng lubos, kumbaga, ang sugat at sugatan niya ng pakalalim, kaya hindi madaling magpatawad. Bagkus ang nasa isip niya na sa puso niya ng gumanti. Kasi ang isip niya puso ay nagiging na ng dati. Hindi niya naisip kung ang magpapatawad ay dapat ba niyang gawin na sa galit sa kanyang puso. Ngunit isipin natin mga kapatid, tayo bilang ng Kristiyano. Tama ba na yung nagagawin natin? Gayong sinabi natin na tayo ay sumusunod kay Kristo. Tayo ay ilaw, tayo mga anak ng Diyos. Dapat ba makita sa atin ng iyong pag-uugali? Isipin natin mga kapatid, hindi ang Diyos na nagpapatawad sa atin. Siguro, kung Diyos ay hindi siya marunong magpatawad at tinitingnan na niya ang ating mga pagkukulang, siguro patay na tayo lahat. Wala nang tao na nila sa mundo. Kasi kung gano'n ang Diyos na isip. Pero hindi mga kapatid, nagdaganito tayo, nagpapatuloy, gumagawa sa mga pangarap, patuloy na nagtatrabaho, nagtatrawahan. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para mabuhay. Ang Diyos ay mapagmahal, mapagpatawad. May mga paraan na dapat natin malaman kung ano ba ang gagawin kung paano tayo makapagpatawad. Una, labanan natin ang ating sarili. Bilang mga Kristiyano, kailangan natin sarili natin sa labanan. Kailangan natin isentro sa ating buhay ng Kristo. Kasi kung tayo sa para sa sarili natin, hindi natin magawa. Labanan ng sarili. Pangalawa, alalahanin natin ang mga kabutihan na binigay ng Diyos sa atin. Yung naramdaman natin na saan na talaga naghihirap tayo pero nandoon yung pagkalingan ng Diyos. Alalahanin natin natin. At ang pangatlo, panalangin. Sa panalangin po natin, sabihin sa Diyos ang lahat na naramdaman natin kung bakit tayo nagkalit, kung bakit hindi tayo nakapagpatawad. Pero habang nalangin tayo mga kapatid, dapat nasa puso. Kasi pag tayo nanalangin na wala naman sa puso, ang mabuhay lang yung panalangin natin, hindi makakarating sa langit. Kaya pag tayo nanalangin, kailangan nasa puso. Dahil ang Diyos alam niya kung nasa isip ko at ano ang iyong nararamdaman. Pangatlo, ay pangalawa, pagtanggap ng mali. Naalala ko dati si Brother Boy Trainer. Minsan, sabi siya sa akin. Sabi niya, si Ponte, dito tayo. Nagtaka naman ako, bakit? Meron ko siya sasabihin. Kaya sabi pa niya sa akin, si Ponte, huwag ka magalit, sasabihin ako sa'yo.
May nakinig naman ako. May sinabi sa akin na parang nag-iba yung aking pakiramdam. Kumbaga, natouch yung aking pride. Kasi sa isip ko, bakit niya ako sinukorek? Kaso lang naisip ng mga kapatid, tama naman siya, bakit ako magagalit? Minsan kasi, ang pagkakamali, pagka ikay sinukorek, masakit yun. Pero pagka yung sumakilang tinatanggap, ay maganda mga kapatid. Kasi minsan sa pagkakamali, yung na natututo. At sa umpisa, ang hirap gawin. Unti-unti hanggang makasanayan mo na pag ikay kinokorek ng isang kapatid, ay nasanay na. At doon mo nalang malaman ay kayo lumabang na pala. Lumabang ka na sa pananampalataya. Lumabang ka na sa buhay Kristiyano. At kahit sa pamilya natin, pagka nakita natin ang ating mga anak, o kahit kung sinagyan sa ating pamilya, asawa, pagka nakita natin na yung ay nagawang magkakamali o pagkukulang, ang sala, at nakita natin na sila, sinukulit, huwag natin itong magalit sa sama ng loob. Huwag natin takpan kung ang pagkakamali na nagawa sa ating mga anak o kahit sa ating mga asawa. Pagka yan na ginawa natin mga kapatid, para na rin tayo isa na nagsablak sa kanila sa kasamakan. Dahil ang pagkakamali at pagtanggap ng pagkakamali ay nagbibigay ng iwanan sa bawat isa. Natututo. Pagka ang ating mga anak, asawa man, nagkakamali, ba't natin ituloy ang kamalian nila? Bagkos, tulungan o tulungan natin sila. Dahil yun ay nakakatulong sa kanila sa kanilang paglakaw nila sa nakikisan. Pangatlo, pagpakakumbaba. Pagpakakumbaba, napakahirap gawin, madaling sabihin. Kadalasan ang pagpakakumbaba, kaya hindi natin magagawa dahil sa ating mga pride. Sa tuwing ang ating pride na pumirira sa ating puso, tungkol sa kanan, nananalo siya. Kadalasan, nagkaroon ng pride ng tao. Ano ba ka lang? Nakakaangat na sa buhay. Hindi siya marunong magpagmula. Ang tao minsan na nakakaangat sa buhay, sasabihin sa akin, di naman ako nalilinis, nabubuhay ako sa sarili ko ng kita. Bakit ako magpapagmula? Minsan ang matalino. Dahil sa sobrang talino, hindi na nakikinig sa opinion ng iba. Kasi ang nagmira ng talino ako. Alam ko ang tama at mali. Minsan, mga profesional, huwag kayong mag-aaral ng mga tindahan. Ito lang. Dahil profesional, hindi nilang abasa ng mga nakababa sa kanila. Hindi marunong magpakumbaba dahil mas mataas sila. Isipin natin mga kapatid na ang pagpakumbaba ay nagbibigay galang at luwalhati sa ating amang Diyos na nasa langit. At isipin din natin na kahit anong meron lang tayo, mayaman lang tayo, matalino lang tayo, o kahit anong meron lang tayo, ang lahat ng yan sa mga mata ng Diyos ay hindi natin nagpagmamalaki. Wala tayong nagpagmamalaki sa harapan ng Diyos hindi ang ating kapulitan. Isipin natin mga kapatid. Ang pagpakumbaba ay isang napakalaking sakripisyo. Hindi mo kaya gawin. Para sa sarili mo. Pero kung hindi natin na gagawin natin pagpakumbaba, ay sakripisyo alang-alang sa ating Diyos. Ibabang natin ang ating sarili, itaas natin ang ating Panginoon. Sa pamamagitan na ating pagpakumbaba, dahil ang sabi ng Panginoon, ang iyong pagpakumbaba ay nagbibigay galang at luwalhati sa iyong mga Diyos na nasa langit. Ang sabi sa atin sa Biblia
Sa Matthew 5:16-17. 16-17. Kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahulang sa inyo ni Isaiah na nagsasabi. Ang bayan ito ay ginagalang. Ginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Totoo mga kapatid. Kahit ano pang gawin natin, kasama sila, dala-dala na, Merkules, Sabado, Linggo, lahat ng mga gawain nandun tayo, ngunit ang ating ginagawa para sa pagkababaw. Kaya ang sabi sa Biblia, ang bayan ito ay napagpaibabaw. Ginagalang nila ang sa kanilang mga laban, dapat ang kanilang mga puso ang nagay sa amin. Naging malayo mga kapatid dahil ang ginawa natin ay isang magpaibabaw lang. Wala sa puso. Sa paglilingkod natin sa Diyos, kailanman ay di natin makikita, maipakita sa ating paligid o sa mga taong ipalubos natin alang sa Diyos kung ang ating mga paugali ay hindi natin sikapin ng panginoon. Alamin natin mga kapatid na ang tungkulin natin, ang buong patungkulan ng tao ay upang sundin ang ulos ng Diyos. Sa tulad ni Ellen G. White, sa Christian Service and Council of Fellowship, page 317. A qualification for successful Christian service. The true Christian works for God not from impulse, but from principle. Not for a day or a month, but during the entire life. Constancy. Ang tunay na Kristiyano na naglilingkod o magawa sa Diyos ay hindi pansamantala. Hindi ngayong araw lang na ito, hindi lang sa kasunod na buwan o nagilitan ng lahat. Ang tunay na Kristiyano ay gumagawa buong buhay ng kapatid, hindi pansamantala. Constantly permanent, firm ang foundation at bilang isang tunay na Kristiyano. Pangalawa, patience. To be a co-worker of Jesus, you have all patience with those for whom you labor, not scorning the simplicity of the work, but losing the blessed result. Co-worker of Jesus. Upang magiging successful ang pagiging Christian natin, kailangan meron tayong patience. Endurance. Pagtitinig, mga kapatid. Si Kristo nakita natin ang buhay niya. Pagtingin, maunawain, at bilang ang co-worker natin, ay kailangan gano'n din natin na gawin. Matapang tayo sa mga pagsubok na darating. Fortitude. Hindi natin makumbol. Kung ano ang ating napag-aralan, kung ano ang ating nalaman bilang mga anak ng Diyos. 3. Determination. Those in the service of God must show animation and determination. In the work of being told, remember that there are those who will perish. Unless we have God's instrumentality to work with determination that will not fail nor become discouraged. He has given us a great work to do.
Let us do it with assurance and determination. Let us show in our lives what the truth has done for us. Ito mga kapatid. Ang ating pag-ibig ay kailangan may determinasyon. Dahil natasan tayo ng Diyos. Isang great work. Yun ay naman tayo sa Bisaya pa. Mag-business ang mga tao na sa paligid natin. Ang katotohanan natin sa buhay, yun ang napatitan natin sa mga tao na sa paligid natin. Bilang isang tunay na Kristiyan. Ang tunay na Kristiyano ay mayroong pag-ugali, marunong magpatawad, tumanggap ng pagkakamali, at marunong magpakumbaba. At upang maging successful ang ating paligid Kristiyano, ay kailangan mayroon tayong constancy. First and foundation as a true Christian. Patience, endurance, pagpipili. Not to condemn the simplicity of the word, but looking to the blessed result as a forward record season. Determination. May patutunguhan, hindi para magpakikot, kundi para magmalakas sa mga tao na sa paligid natin. At sa kauluhiyan, tayo yung nakatasan ng kapatid na ating Panginoon sa malaking gawain. Tunay ng pagiging Kristiyano na hindi madali, napakahirap. Maraming mga pagsubok na dumadating sa ating buhay minsan dahilan kaya tayo magpapatuloy sa ating mga ginagawa bilang Kristiyano. Ngunit ito'y ating pagsikapan. Isipin natin mga kapatid, minsan lang tayo sa sanlibutan natin. Ang buhay natin ay kaya pansamantala lang. Kaya kailangan natin pagsikapan sa tulong ng Panginoon. Ito'y nalagawa natin. Nawa, sa gabi ito, ang mensahe ito ay magbibigay liwanag sa bawat isa sa atin. At pagdating ng panahon, sama-sama tayong kaharap at kakalibog na kahasinuo mga kapatid sa ating Diyos na nasa langit. Ito po ang ating panalangin. Sa pagtugon po mga kapatid ko sa pagpapalang ating tinanggap ngayong gabi, ating po sama-sama awitin ang Heart the Voice of Jesus for Me. In number 241. 241.
Tayo po manalangin. Opo, Ama. Tulad po ng aming inawi. Kami po ay bigyan mo ng malaking great effort para ipamalita o ipakita maging ilaw sa kanyang karamihan. Nawa ang mensahe na ang nais ngayon ay maging gabay sa araw-araw ng pamumuhay upang maisipan namin ang kahalagahan ng tunay na Kristiyan. Ama, ang napoy aming piling na nawa ang ipagkita, ang iyong pagsilat, ang iyong pag-agabay sa amin sa araw-araw tungo sa magbuting mapinigalangan ng aming nahalahan para sa amin. Wala po kami magagawa kung hindi kayo nanunod sa amin. Sa aming pagpasamantalang pagsiwalay, wala kami po ba sa amin. Ang napoy at hinihingin na kasalamatan. Alang-alang mo lahat sa makamit na pangalan ng aming tagapagligtas ng Diyos. Amen.